Aming nakapanayam ang dalawang guro sa Manggahan High School. Itago na lang natin sila sa pangalang Charles at Thomas. Ayon sa kanila, sila ay bisexuals o yung tinatawag nating pwede sa lalaki at pwede rin sa babae. Ngunit ayon sa kanila, mas marami ang nagugustuhan o nagiging crush nilang lalaki kesa sa babae. Nakausap din namin si Leo, isang bading na nagtatrabaho sa isang salon. Simula pagkabata ay nakahiligan na niyang umasta at magsuot ng damit pambabae. Sa katunayan, nanunungkit pa ito ng mga damit ng kanyang ate para may maisuot. Bagamat hindi niya alam at hindi niya naiintindihan noong mga panahong iyon na ang kanyang mga galaw ay isang indikasyon ng pagiging binabae. Gumawa kami ng ilang mga katanungan at hiningi namin ang opinyon ng ilang mga tao tungkol sa pagiging bading. Atin pong tunghayan ang aming pakikipanayam. Sa akin okay lang, yung pagiging bading. Oo. Kasi, parang choice mo yun eh. If you want to be like that, so okay lang siya. Accepted na siya na society ngayon. It's okay. It's okay. I'm not one, but I don't mind, you know. I don't mind homosexuality. Sa environment. Kasi kapag halimbawa pinanganak ng isang tao, so parang kapag yung environment niya, like halimbawa marami rin ba din sa paligid niya or siguro sa friends niya, even sa family, parang possible na maging bading siya. Yung hereditary part, I don't know, wala sa idea about the scientific explanation kung ano ba siya. It's not environment, it's hereditary and, you know, it's genetic origin. If they want to get married, it's okay. Same-sex marriage, kasi sa panahon na yun, kasi everything is possible na eh. Parang as long as siguro hindi sila pupunta sa moral side, okay lang. Okay lang. Kami po ay nagsadya sa tanggapan ng Psych Consult Incorporated upang makuha ang panig ng isang eksperto. Sa palagay niyo, bakit may mga bading? Ano po yung mga factors na nakaka-apekto sa pagiging bading ng isang lalaki? So, maraming factors ang kailangan i-consider, may several explanations ang mga doctors at mga psychologists, no? One of which yung biological factors. So, it could be an imbalance in the hormones, it could be genetic, no? Tapos, second, it could be environmental, the way that the boy was raised. So, for example, there's no father figure, and the personality of the mother and the siblings are very strong. Let's say very strong female figures in the family, then that can influence their being homosexual or trauma with an adult male. So, pagiging bading po ba sa palagay nyo namamana or na-acquire lang sa kapaligiran? Palagay ko it's a combination of both, no? It could, pagka sinabing genetic kasi yung cause, then it can be hereditary. But of course, we can't remove the fact na yung environmental factors also play a very big role. Ano po sa palagay ninyo, ma'am? Bakit lalong mas dumarami yung mga bading sa buong mundo, specifically dito sa Pilipinas? So, I think, feeling ko, no, dati pang maraming bading. It could be na parehas lang naman yung rate and yung population of homosexuals. But ngayon, mas malakas lang yung loob nila. They're more courageous now to come out and to show their true identity. Kasi mas empowered na rin sila kahit maano, no? Meron tayong mga organizations, meron silang organizations, may mga gay parade, may gay bars, no? There are places for them. So, or exclusively, hindi naman run by them. Pero yung may ma-hangout sila, no? Ako. Ma'am, so last question na lang, may gamot po ba sa pagiging bading? Or psychological treatment kaya? No, I don't think so. Kasi, in the first place, hindi naman sila kailangan baguhin. Kasi there's nothing. Ma'am, ba't yung iba na allergic po sa mga bading? Oo nga eh.
Ako, ang suspecho ko, hindi naman lahat, no? Pero yung mga ibang allergic sa bading, feeling ko sila rin may ganong tendency. Kaya hindi nila matanggapin sa sarili nila. Kaya, nagagalit sila sa bading. I think that's one. Number two, it could be trauma, no? Maybe when they were younger, merong bading na siguro ng abuso or niloko sila or siguro allergic sa bading kasi nung bata sila, baka tinutokso silang bading. So, kasi kung comfortable ka naman sa sexuality mo, bakit ka ganun na lang mag-react, no? Nag-allergic ka, nagalit ka. At saka po ma'am, bakit po yung mga bading na takot aminin bading sila? Kasi, syempre, baka maliitin sila, baka i-discriminate sila. Ito man ay hereditary o namamana, environmental o impluensya ng kapaligiran, o kombinasyon ng dalawang bagay. Hindi natin maikakaila na ang pagiging bading ay unti-unti nang natatanggap ng karamihan, na ang pagiging bading ay di isang sakit na salot sa lipunan. Marahil, marapat din nating tignan ang naiiaambag ng mga katulad nila sa lipunan. At tandaan na brusko man kung tignan o damit babae kung ikubli ang kanilang katawan, sila'y may pusong mamunding na susugatan.